Napahiyang maangas sa pambato ng China sa isang Pilipinong boksingero. Eto na, talagang hindi makapaniwala ang mga nanonood sa boksingerong Pinoy na to. Talagang binakbak ang pambato ng China. Kahit pa sa sarili nilang balwarte ay talagang nakipagbakbakan. Kaya naman hindi mo to dapat mapalagpas at panoorin mo ang video hanggang dulo. Pero bago yan, ilike mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka updated kung may bago akong video. Isang Pilipinong boksingero na naman nga namamayagpag at undefeated at talagang pinabilib kahit ang mga incheck sa kanilang balwarte at binugbog nga ang pambato ng China. Huwag na nga natin patagalin pa mga pare ko dahil round 1 pa lang at mainit na kaagad ang naging bakbakan sa pagitan ng isang incheck na to at ng Pilipino. Kahit na dumayo pa ang Pilipinong boksingero ay walang katakot-takot ito na binakbak ang pambato ng China. Kaya naman panoorin nyo ng buong video. Hindi nga makataes ang dalawang boksingero kahit na round 1 at round 2 pa nga lang ang laban mainit na ang naging bakbakan, palitan ng matitinding mga suntok. Kala mo patapos na nga ang laban pero talagang hindi nagpatinag ang pambato natin mga pare ko talagang pinalagan ang pambato ng China. Dito nga solid ang mga pag-ilag ng pambato natin. Talagang gigil pa rin ang pambato ng China dito sa round 2 pero magagandang combination naman ang binitawan ng Pinoy. Nag-aangas pa nga ang pambato ng China sa parte na ito ng laban. Nakakala mo ay makukuha na niya ang panalo kontra dito sa Pilipino at nabigla na nga lang nagmawa ng mga magagandang kombinasyon ng pambato ng mga Noipi. Dito sa parteng ito ay magugulat pa ang mga nanonood sa ginawa ng pambato ng mga Pinoy. Talagang nagulat din dito ang pambato ng China sa ginawa ng Noipi. Kahit anong ganda kasi ng binibitaw na kombinasyon ng kalaban napakagandang pag-ilag ng ginagawa ng pambato natin. Talagang ensayado para makarating dito. Kitang-kita naman na sinasagad na ng pambato ng China pero hindi pa nga rin tumatama sa pagbumuka ng pambato natin. Round 1 hanggang round 3 talagang mainit ang bakbakan. Akala mo nag-aabol na ang dalawang kampo pero pagsisimula pa nga lang ito ng laban pero ganun pa man napakainit na nga ng dalawa. Pero pagdating ng round 4 naging maganda ang bakbakan at talagang solid ang palitan at patas nga lang ang naging laban. Nakakahabol na nga rin dito ang pambato ng China at hindi nagpapatinag. Syempre ayaw magpatalo at ayaw mapahiya sa kanyang mga kababayan, lalong lalo na ginanap ang laban na ito sa kanilang bansa. Round 4 naman na hindi naging maganda ang laban dahil parang pinapanigan ng referee ang kanyang kababayan. Kaya naman medyo gumaganda ang laro dito ng incheck. Pero syempre hindi pa rin nagpapatinag ang pambato ng mga Pinoy at patuloy nga lang sa paglaban kahit na lamang na dito ang kalaban. Home court advantage nga ang kinakahirap ng pambato natin dito pero dito may magandang ginawa ang pambato ng mga Pilipino na dapat mo talaga mapanood. Ginawa nga lang basic ng Pilipino ang boxing dito pagdating sa round 5 kaya naman naiilag na nga ang China. May halong gigil na nga rin mga pare ko yung pambato ng mga Noipi dito kaya naman talagang ilag na nga rin itong pambato ng mga incheck sa ganda ba naman ng mga kombinasyon na binibitawan ng pambato natin. Sunod-sunod na kombinasyon ang binibitawan ng Noipi talagang hindi makapalag ang pambato ng mga incheck sa laban. Pero dito sa round 6 mga pare ko nakakapalag na nga ang pambato ng mga incheck. Napakagandang laban, talagang nakikipagsabayan ng dalawang boksingero. Pero dito sa round 7 kailangan mo mapanood ito dahil ito ng pinakamagandang round sa bakbakan na ito. Anime Vegeta at Goku sa palitan ng magagandang suntok ang dalawang boksingero sa ibabaw ng lona. Kaya naman ang crowd ay talagang tuwang-tuwa sa kanila napapanood sa bakbakan na to. Talagang napaka-exciting ng bakbakan. Minsan sa isang round talagang lamang ang Pinoy. Meron namang round na lamang ang incheck. Pero ganun pa man mga pare kayo bumawi sa round 8 ang pambato natin at hindi nga makatama ang pambato ng mga incheck sa napakagandang footwork ng pambato natin at hindi nga matama-tamaan. Napakaganda rin ang defense ang pinapakita ng Noipi. Kung babalikan natin ang kabuang laban mga pare ko makikita natin na lamang ang Pinoy dito. Nang bigla na nga lang na may ginawang hakbang ang pambato na incheck kontra sa pambato natin na talagang kinagulat ng lahat ng nanonood. Nang angasan nga nito ang pambato natin samantala ang pambato naman natin ay chill lang at hindi pumapalag sa kayabangan ng incheck. Pero sa kabuuan ng laban ay nananatiling agresibo ang pambato natin mga pare ko talaga hindi maawat kaya naman patuloy sa pag-atras ang pambato ng China. Talagang agresibong mga pare ko yung pambato natin at ayaw talaga magpatalo dito kontra sa pambato ng China. Huwag ka munang alis dahil ito pang pinakamatinding round mga pare kung saan magkakaalaman na talaga at mas naging agresibo nga ang pambato natin dito. Una ay medyo kinakapakapapa ng pambato natin ang bakbakan dito sa round na to pero bigla na nga lang bumulusok at nagpakawala ng napakarami mga kombinasyon. Maging ang depensa ng Pinoy ay napakatibay talaga hindi matinag dito kontra sa team ng China.
Huwag ka munang aalis dahil sa last round dito na talaga nagkaalaman mga pare ko. Akala mo mga Dragon Balls na nagbabakbaka ng dalawang boksingero, ayaw magpatinag ng dalawang kupunan, ayaw magpatinag ng Incheck at ng Pilipino. Syempre talagang palag-palag ang laban. Yun nga lang, sa pagdating ng hatol ng mga judge mga pare ko ay marami ang hindi natuwa dito, lalong lalo na ang kampo ng Pinoy. Pagkamat home court advantage yung mga pare ko ng China ay talagang pumalag ang Pinoy at kitang kita naman natin sa naging laban na talagang mas agresibo ang pambato natin at mas tumatama ang kanyang mga suntok. Nadaya nga ba talaga ang pambato natin kontra dito sa China? Dahil home court nga mga pare ko ng team ng China dito, home court advantage, kaya siguro nanalo ang pambato nila, pero hindi natin alam. Magkomento nga kayo dyan sa ibaba. Maraming salamat.